there, Kian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs because it's still part of making our life is being a wise person, decide the way God decide into our life. So, yung Proverbs po kasi, tumutulong po talaga sa atin para mas maging Christian wise tayo at magawa natin tularan ang ating Panginoong Jesus the way siya mag-decide sa buhay. Because Jesus Christ is the wisdom of God. So sabi sa Proverbs 18:10, the name of the Lord is fortified tower. The righteous run to it and are safe. Ang pangalan ng Diyos ay isang toreng matibay, tinatakbuhan ng matuwid at doon siya'y tiwasay. Yung mga taong matuwid, doon tumatakbo yun sa ating Panginoon Diyos at doon siya nagiging matiwasay yung buhay niya. Sila ay safe sa ating Panginoon Diyos. And there are many fake fortresses, mga peking tanggulan, mga peking tore. Ito yung nagbibigay ng kapayapaan at sense of peace na inaakala natin is tama. Okay. Kapag mataas yung pader, mataas yung tore, ito yung nagiging city of refuge. Noong unang panahon po kasi, yung taong may kaaway, kagalit, ang ginagawa nito, tumatakbo siya dun sa city of refuge nila noong unang panahon. So, sinasabi po sa talata na to na si Jesus, siya po yung ating fortified tower. Si Jesus ang matibay na tanggulan na hindi yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo na dinidepensahan natin na tanggulan natin. Hindi material na bagay, hindi po kalusugan natin o yung mga kapamilya natin, trabaho natin, hindi sila yung tanggulan Hindi sila yung 45 towers na natin sa buhay. Ang pangalan ni Yahweh, siya mismo ang ating Diyos. There are many fake fortresses. Minsan, umaasa tayo sa tao, umaasa tayo sa mahal natin sa buhay, umaasa tayo sa trabaho. These are fake fortresses. Mali po yung ituring natin na tanggulan yung mga bagay at mga tao na inaakala natin na magbibigay ng security sa atin. Huwag po tayong umasa sa mga fake fortresses o sabihin natin na secure tayo, na meron tayong security or sense of peace pagka meron tayo ng mga yun. Halimbawa na lang kasi, nagkakaroon tayo ng kapayapaan pagka maayos yung kita natin sa buhay. Yung tipong, ang dami mong kita, ang dami mong promotion, yung marami kang perang nakatago sa bangko, kala mo matibay yung sandigan mo. Kasi may ipon ka Akala natin, yun yung security natin kasi may ipon tayo. Yung tipong, teka, pag ako na ospital, meron akong pera Hindi ko po problemahin. Or, kapag kinailangan ng anak ko ng pang tuition fee, may pera naman ako, may nakatago ako, may nakalaan ako. May reserba ako, may ipon ako. Akala natin, that is peace of mind. Pero, that is false sense of peace. May kapayapaan pero hindi totoong kapayapaan. In just one snap, yung investment, yung kabuhayan, yung pera, lahat yun. In one snap, pwedeng mawala. At doon mo ma-realize na walang anumang bagay dito sa mundo na matibay na sandigan. There are all fake. Na wala talagang pwedeng ibang magbigay ng matibay na sandalan, sandigan.
Kaya po itong Proverbs, binibigay na sa atin na ito is a full wisdom na ang ating Panginoong Diyos is our fortified tower and no one else. Minsan umaasa tayo sa ating kalusugan na tipong, malusog naman ako, bata pa ako, kaya ako pang magtrabaho. That is the false fortress. Yung katawan natin, yung lakas natin, mababago yan eh. Pero yung Diyos, hindi kailanman nagbabago. Kung tingin mo sa sarili mo, malakas ka pa, bata ka pa, may investment ka pa, may kabuhayan ka pa, may trabaho ka pa, na matagal mong magiging sense of peace. Sinasabi sa talata na to, na ang Panginoong, ang pangalan, the name of our Lord is fortified fortress. At yun ang maasahan mo na kahit kailan hindi magbabago. Siya talaga yung perfect na tanggulan na hindi kailanman kaya magbago. Ang ating Panginoong Jesus ang matibay na tanggulan na pwede nating asahan sa lahat ng pagkakataon. Siya lang po yung aasahan natin na walang iba. Kasi siya lang yung hindi, yung talagang security mo matibay. The righteous person is safe in God. Gusto mo bang ng totoong security sa buhay? Yung totoong security, yung totoong sandigan, tumakbo ka kay Jesus Christ. Tumakbo ka sa ating matuwid na tanggulan. And that is the name of our Lord. At banal sa lahat na hindi kailanman ay kaya magbago. Hindi tumatakbo. Huwag kang tumakbo sa pera, huwag kang tumakbo sa negosyo, huwag kang tumakbo sa nanay, tatay mo, daddy's girls or mama's boy. Ang taong matuwid, tatakbo yan sa nag-iisa lang, sa ating Panginoong Diyos. Acknowledge natin na sa anumang lahat na bagay dito sa mundo, yung tipong, Lord, kahit anong meron ako, ikaw lang talaga yung nag-iisang sandigan ko na matibay at ipagkakatiwala ko po sa iyo yung security and peace of mind ng buhay ko. Kasi yung totoong safety, kapayapaan, sa Diyos lamang matatagpuan natin. So, name and denounce the false God sa buhay natin. Kung pera ba to, mahal ba natin to sa buhay, asawa ba natin to, or pamilya ba natin to, yung tipong akala mo security. No, you have to denounce those things because they are false gods na nagbibigay sa iyo ng sense of security na akala mo security. We have the name of the Lord na totoong nabibigay ng security sa atin. So, we have to denounce the name of those false gods. We have to surrender all of them. Let's run through our true fortress, true refuge, true strong tower, and that is our Lord Jesus Christ. And kailangan mo lang sabihin sa Kanya, Lord, mahina po talaga ako eh. Hindi ako, wala akong ibang takbuhan sa buhay. And hindi ko pwedeng gawing takbuhan yung mamahal ko sa buhay. Ikaw lang, sa iyo ko lang ipagkakatiwala. Ikaw yung fortress ng buhay ko. Yung totoong security na hinahanap ko nasa presensya mo. So, everyone, let us be still in God's presence. Takbo tayo sa ating Panginoon Diyos. Kasi yung Diyos po natin, inihahalin tulad to, inilalarawan to sa isang inahin na yung kanyang mga anak is nasa kanyang pakpak. At tayo po ay inaakay ng Diyos sa kanyang pakpak, sa kanyang ilalim na presensya, at para tayo ay maproteksyonan. Hope this Bible verse will help you a lot
Thank you everyone and God bless.